Ako nang sinisisi na ako nung pumatay sa nanay ko. 40 taon na ang nakakalipas, handa na kayang magpatawad si Bingbing? Ito talaga yung looking forward ako dito sa Japan. Itong mga street food. Isa ba kayo sa mga sumasakit ang tiyan sa kakatawa tuwing nanunood ng Bubble Gang at Pepito Manaloto? At para sa isang ultimate tagahanga, wala siyang ibang tinitingala kundi ang kapuso komedyante. Siya si Obey. Kung mananalig at pagsisikapan, gagawa raw ng paraan ang kapalaran para makamit ang ating mga pangarap. Tapok po namin ngayong hapon ang 2 kwentong may kurot at kiliti sa puso na may kalakip ding inspirasyon at pag-asa. Dito lang po yan sa Wish Ko Lang. Walang imposible sa katulad mong mabuti. Kaya mong makamtan ang gusto basta't ika'y may pusong totoo. Salamat. May pag-asa ang buhay, may pag-ibig na tunay, pamilyang nagsama-sama, may malasakit sa kapwa. Oh, wish ko lang, oh, wish ko lang. Posible kayang tumagal ng 4 na dekada ang tampo sa pamilya? Ito rin ba ang dahilan ni Bingbing para talikuran at layasan ang kanyang ama at mga kapatid? Pero ngayon, nais na raw niyang kalimutan ang nakalipas dahil nanghihinayang siya sa mga panahong hindi niya kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa isang paaralan kung saan matayog ang pangarap ng bawat mag-aaral, may isang tahimik na serbidora sa kusina. Laman ng kanyang puso ang isang simpleng kahilingan sa buhay. Siya si Bingbing Dischioso, 57 taong gulang, tubong Davao. Bagamat dito na siya sa Luzon na natili sa loob ng 4 na dekada, isang tao ang nagtulak sa kanya para sapitin ang ganitong kapalaran. At ito raw ay ang sariling ama niya. Taong 1962, noong isilang si Bingbing sa barangay Kabayangan, Carmen, Davao del Norte. Pero naging kapalit ng buhay niya ay ang buhay ng kanyang sariling ina. Hindi daw lumabas yung inunan ng nanay ko nung lumabas ako. Isinisi ng ama ang pagkamatay ng kanyang ina sa kanya. Sa loob ng 18 taon, hindi inaasahan ni Bingbing na maririnig niya ito sa bibig ng taong tinatawag niyang itay. Yung pinalayas lang ako ng tatay ko. Tapos parang ako nang sinisisi na ako nung pumatay sa nanay ko. Sana mas pinili pa daw niya yung asawa niya binuhay kasi sa akin. Animoy mga tinik noon na bumaon sa dibdib ni Bingbing ang mga salita ng kanyang ama. Masakit sa akin. Parang hindi ko rin maano na hindi ko naman alam eh. Hindi ko nga nakita ang nanay ko. Dahil dito, nagpa siya si Bingbing na sumama na lamang sa isang kaibigan na luluwas papuntang Luzon. Bagamat tutol ang mga kapatid ni Bingbing sa kanyang plano, hindi ito naging sapat para mapigilan nila ang kanilang bunso. Mula La Union, Metro Manila at ngayon nasa Sucat, Parañaque na. Mabilis na lumipas ang 4 na dekada sa buhay ni Bingbing na nasubukan ng mamasukan bilang isang hardinera, kasambahay at ngayon all around sa kusina ng isang flight school sa Parañaque. Parang sila na lang ang pamilya ko eh. Yung mga kasama namin dito, parang mga kapatid na rin turing.
Tapos yung boss namin, parang tinuring ko na rin na ang laking pasalamat ko sa kanya. 40 taon na ang nakakalipas nung talikuran niya ang sariling pamilya sa probinsya. Sa puntong ito, handa na kayang magpatawad si Bingbing at umuwi sa kanyang pamilya? Na-advise na lang ako ng kaibigan ko kasi na habang buhay pa daw ako, kailangan makauwi ako para kung sakali kung buhay pa ba sila o yung mga pamangkin ko, ganun. Nung hapon ding yon, isang katrabaho ang sumundo kay Bingbing. Bakit? Ngayon na? Nakaluto na naman daw siya ng tanghalian. Hindi tuloy maiwasan ni Bingbing na magtaka kung bakit siya pinapatawag. Laking gulat ni Bingbing nang salubungin siya ng palakpakan ng mga estudyante. Huwag kang mag-alala, talagang araw mo ngayon dahil ikaw ay nasa... Wish ko lang. Doon na labis na unawaan ni Bingbing kung bakit nakasunod kami sa lahat ng kanyang mga gawain buong maghapon. Miss Becky, maraming salamat po. Magpauwi po ako ng Davao. Nakita ko yung mga kapatid ko. Hindi na kami nagtaka kung bakit gano'n na lamang ka-emosyonal si Bingbing. 40 taon pa kasi ang kailangang lumipas para lamang mangyari ang araw na ito. Kinakabahan pa rin. Siyempre, hindi ko alam na mangyayari ito. At para naman maging lalong special ang magiging send-off para kay Bingbing, naririto ang kanyang mga katrabaho sa loob ng 15 taon na itinuring na rin niyang pamilya. Very much deserved. Hinihintay ko nga yung sabihin niya, Ma'am, gusto ko po umuwi. Mula sa paaralan ng mga nais magpiloto, eto at nasa eroplano na si Bingbing. Papalapag na sa bayan na iniwan niya. May 4 na dekada na ang nakararaan. Dahil malaki na ang ipinagbago ng bayan na kanyang kinalakhan, maalala pa kaya niya kung saan siya uuwi? Hindi ko matandaan. Basta natandaan ko lang, Kabayangan Carmen, Davao del Norte. 3 magkakapatid naman ang natagpuan ng isa pa naming team sa kabilang barangay. Sina Arturo, Amante at Araceli. Kinumpirma nila sa amin na meron silang nawawalang kapatid. Mayroon po kaming nawawalang kapatid. Matagal na yun. Kaya bale, 18 years pa siya. Na siya. Umalis na dito. Kasama yung yung kaklasmate niya. Masakit sa akin, iyak nang iyak ako. Hindi ako magkain isang araw, ganyan. Sa kakaisip sa kanya kung saan siya magpunta. Ganyan, kung ano nang mangyari. Kasi bata pa siya, 18. Iisa nga lang kaya ang taong tinutukoy ng 3 magkakapatid at ni Bingbing na sinamahan naming umuwi sa Davao del Norte? Halatang hindi pamilyar kay Bingbing ang bahay. Wala ring tao sa bahay ng mga oras na yon. Tao po. Kaya wala kaming mapagtanungan. Tao po. Lahat ng tao. Hanggang sa mapukaw si Bingbing sa isang picture frame na may larawan ng mga taong maaring nakatira sa bahay na yun. Hindi mo kilala eh. Hindi ko may, kung siya to eh. Manong asang balay ni Amante Ditsoso? Ana? Ilang picture ni? Asa man siya? Amante Ditsoso? Aray Mao na siya? Kaning babae kan sa man eh? Arceli? Dili? Arsili na. Doon na napaupo si Bingbing. Tangan kasi niya ang larawan ng 3 niyang mga kapatid. Si Arturo, basta si Amante, basta si Arceli.
Hanggang sa Wish ko lang tangan niya ang larawan ng tatlo niyang mga kapatid. Gusto si Amante. Gusto si Arceli. Hanggang sa sa loob ng 40 taon, nakaharap na ni Bingbing ang kanyang ate at kuya. Salamat, Ginoo ko. Nakita, nagyakap siya. Wow. Asong lang yan. Hindi lang ito magkita. May ganay, ganay, nagtabang pa sa iyo. Parang nabunutan din daw ng tinik sa dibdib ang mga kapatid ni Bingbing dahil mali ang nakarating sa kanilang balita. Ito namin nabalaka, may siya nga may namatay. Sa in, dito, na nag-store sa ko. Parts, nung namatay nga, dito so, dito. Kung sa may ngalan, basta may imang ko na po na, manghugdi na ko ito ba? Yung una, may tabo. Atong ama, nasa man? Patay na siya. Asa mo yung puntod niya? Layo. Dito man bigay kang piina. Doon na rin nakumpirma ni Bingbing na wala na ang kanilang ama. Laking panghihinayang nangaraw niya dahil handa na niyang patawarin ang magulang na nagpalaya sa kanya. Ang unang hiniling ni Bingbing sa kanyang mga kapatid ang dalhin siya sa kung saan nakalibing ang kanilang ama. Pero hindi na nila kailangang lumayo pa dahil uso pa sa baryo ni Bingbing na sa mismong lupa ng pagmamay-ari ng pamilya inililibing ang mga namayapang mahal sa buhay. Hindi mo ba matanggap tatay na namatay siya, mawala ka? Patawarin ako. Namatay ka na, wala ako. Kahit kung hinahanap mo ako, sa Maynila ako. Pasalamat pa rin ako, nagkita kami ng mga kapatid ko. Kinabukasan, isang masayang welcome home party ang inihanda ng mga kapatid at pamangkin ni Bingbing para sa kanya. Pero mas magiging enggrande ang okasyong ito dahil sa mga regalo na inihanda namin para kina Bingbing at sa kanyang mga kapatid. Dahil siguradong magbabalikan din kayo sa kanya-kanyang mga buhay, sinigurado na naming hindi na kayo mawawala ng komunikasyon sa isa't isa dahil sa mga smartphone na ito. Miss Vicky, maraming salamat po. Sa pagtulong niya na makakita kami mga kapatid. At kung dati ay palagi silang tatlo lamang ang larawan ng magkakapatid, aba, iba na ngayon. Kalbo yapon. Hindi ako kalain magkakita kami magkakapatid na 4. Ngayon nabuo na dito sa picture. Maraming salamat po. Normal sa bawat pamilya ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at tampuhan. Maaring matagpuan natin ang katahimikan sa piling ng ibang tao. Pero sa bandang huli, kapag wala ka na talagang matakbuhan, babalik at babalik sa isipan natin na meron tayong nagmamahal na pamilya. Ito talaga yung looking forward ako dito sa Japan. Itong mga street food. Isa ba kayo sa mga sumasakit ang tiyan sa kakatawa tuwing nanunood ng Bubble Gang at Pepito Manaloto? At para sa isang ultimate tagahanga, wala siyang ibang tinitingala kundi ang kapuso komedyante.
Siya si Obey. Mula bata pa raw si Obey, may hinahangaan na siyang komedyante. At ibahin niyo raw ang idol niya dahil hindi lang sa larangan ng pagpapatawa mahusay. Magaling din na rapper, songwriter, manunulat, at ngayon ay direktor na rin at vlogger. Eh sino pa ba ang tinutukoy ni Obey? Eh walang iba, kundi ang nag-iisang si Michael V. o Bitoy. Don't let bad things change who you really are. Isa ba kayo sa mga naantig ang puso sa pelikulang Family History? Isinulat, idinirect at pinagbidahan lang naman yan ng nag-iisang si Michael V. Walang paliligtasin, lahat tutubugin dito sa mas pinabonggang sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang bongbong. Isa ba kayo sa mga sumasakit ang tiyan sa kakatawa tuwing nanunood ng Bubble Gang at Pepito Manaloto? Hindi, akin yan. Ano yung maliit na tsunami ang tawag dyan? Tsunano. Isa sa itinuturing na henyo sa likod ng mga programang ito ang walang katulad na si Bitoy. At para sa isang ultimate tagahanga, wala siyang ibang tinitingala kundi ang kapuso komedyante. Siya si Obey, certified Bitoy fanatic. Mula ro noong natuwa si Obey sa mga unang karakter na ginampanan ni Michael V, patuloy na niyang pinapanood ang idolo sa iba't iba niyang mga proyekto. Ang pinakauna ko nagustuhan sa kanya, si Mr. Asimo. Yun po talaga kasi gusto yung babara ng ganun, sa totoo lang eh. Ang payat-payat mo na. Kaya huwag ka na tumakbo ngayon. Baka maging kalansay ka na. Yang naman ako sa'yo, no? Ayun po, kasi doon normal na tao siya. Hindi siya si Bitoy doon, diba po? Parang ayun, pinapakita niya doon yung estado ng mahirap na naging mayaman, parang ganun po. So, bilib lang din ako. At lalo pang bumilib si Obey nang mapanood niya ang pelikula na si Michael V mismo ang nagdirect. Hangang-hanga siya sa lahat ng kayang gawin ng komedyante at nakarelate daw si Obey sa kwento ng pelikula. Kailangan ko sabihin kay Alex. Ito pala. Gumurot din po siya kasi yun nga po, yung mama ko din, namatay sa lung cancer. So, yung nararamdaman dun yung Malix na intindihan ko din po at nakarelate din ako. Maraming salamat sa paggawa nun kasi marami ka pong napasayang tao sa paggawa nun. Shade po. Sa ngayon, ang ating certified Bitoy fan ay masipag na nag-aaral. Nasa 4th year na siya sa kursong Information Technology. Pero alam niyo ba, bukod sa pagiging seryoso sa pag-aaral, abala rin si Obey sa... So yun mga katoto, what's up sa inyo lahat at kung anong oras nyo man pinapanood tong vlog na to, no? Oy. So yun guys, dito na naman tayo sa isang araw na naman ng pagiging cameraman dito. Vlog. Get ready. Vlogging or video vlogging. Nagsimula po ako mag-vlog noong August 2018. Dahil nga po doon sa mga idol kong vlogger, so na-inspire din akong gumawa ng sarili ko kasi gusto ko rin po ipakita yung kaya ko, parang ginagawa nila. Sikat ngayon ang pagva-vlog. At isa si Obey sa mga sumubok na gawin ito. Ano ko pang ginawa, nag-isip lang ako na gusto ko mag-video, tsaka kung paano po gagawin, umalis lang po kami ng girlfriend ko, tapos naisipan ko lang mag-video. Tapos sabi niya, vlog mo yan. Dahil may mga natuwa naman at nag-subscribe sa kanyang vlog, pinagpatuloy ito ni Obey. Aminado siya na medyo bagito pa siya rito, pero go lang ang binata. Dahil certified follower siya ng iniidolo niyang vlogger. Hulaan niyo kung sino. Ito talaga yung looking forward ako dito sa Japan. Ito mga street food dito sa Sapporo Snow Festival. May mga estasyon dito. That's right, mga kapuso! Dami, iba-iba. Itong si Michael V pala, bukod sa pagiging comedy genius, ay vlogger din. Kaya naman mas tumodo pa ang pag-iidolo ni Obey kay Bitoy. Sa pagba-vlog ni Obey, ang komedyante rin ang kanyang inspirasyon. Kapag ka-vlogger ka, mas iiduluin mo siya lalo sa kanyang creativeness kasi sobrang lawak ng utak niya sa lahat ng bagay. Japan, sushi, lahat na iisipan niya ng paraan, lahat atcha. na gagawa niya ng joke, kahit simpleng bagay. Yan. So katulad nating mga vlogger, kailangan mo yun kasi
yun na magpapasaya sa mga nanonood sa'yo. Kaya para sa tagahangang vlogger, sana raw mapagbigyan ang wish niya. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, ano? Ayun, Sir Bitoy, pangarap ko makita ka, no? Sana magkita man lang tayo at mapag-collab kahit konti lang naman. Tapos yun, dito ako, idol na idol kita, idol. Idol. Alright! Mapagbigyan nga ba si Obey na makita at makilala ang numero 1 niyang idolo? Wish ko lang. Inimbitahan namin si Obey para mag-sample ng kanyang vlogging dito sa GMA. Ayun, no? So yun nga mga katoto, dito tayo ngayon sa GMA Network. Meron tayo shoot ngayon ng mga bagay-bagay. Ayan, medyo maulan ngayon to. Kasama ko yung kaibigan ko. Jor, pakita ka, Dol. Hi. Childhood friend ko na sinama ko ngayon para mag-assist sa akin mag-vlog. So yun guys, samahan nyo ako. Alright! Dito, Tol. Papaparating na yung sundo natin mga katoto. Kaya let's go. Alright! Ngayon pa lang malalaman ni Obey kung saang show ipapalabas ang vlog. Wish ko lang. At ang wish niya. Alright! Wish ko lang, Tol. Sorry. Nagulat ka ba, Obey? Alright! Sa totoo lang talaga, wala akong masabi. Ayun, wala na akong masabi. Sobrang speechless po. Ayun, si Sir Bitoy po, Sir Michael B. Gusto ko siya makita talaga. Maasa ako ngayon. Kahit bumabagyo, walang makapipigil sa amin para tuparin ang wish mo dahil ikaw ang espesyal na bisita ngayon sa set mismo ng Pepito Manaloto. Alright! Napakaswerte nga naman ni Obey dahil narito ang buong cast ng Pepito at syempre, ang kanyang paboritong idolo. Kala ko susurpresahin kita. Grabe, speechless. Obey. So, ito po si Idol Bitoy. Yung mga nakita niyo ng mga katoto. Si Obey ng Marikina, alam ko, tinatakasan mo na yung baha dun sa inyo, kaya ka nagpunta dito. So yan, Idol. Pwede pong payapa po para sa girlfriend ko. Alam ko yan, ha? Idol, grabe. Up close and personal na nakakwentuhan ni Obey si Bitoy. Anyway, Obey, napanood mo na ba Family History? Opo. Ay, thank you very much. Sobrang idol ko kayo, Sir Bitoy. Sorry, wala akong masabi. Okay lang. Pero yung sobrang speechless ko. Kasi sobrang idol ko po nung bata pa ako. Ganun ba? Opo. Pati yung mga kuya ko, yung lahat, idol ko po kayo. Talagang halata mo naman na sobrang bait niya. Tapos, ayun, kitang-kita mo yung humor dahil doon sa mga joke na binibigay niya. Talagang, alam ko na sanay din siya sa mga fan na imit na gano'n, na maging kind din sa mga fan niya. Well, Sorry Obey, po. welcome to set ng Pepito Manaloto. Say hi to Obey. Hello po. Hello po. Dito sa Pepito Manaloto, ito madalas yung ginagawa namin. Bago mag-start, nagre-reading muna kami. May first reading, may second reading, at may home reading. Idol. First reading ito, at sana matutunan mo rin to in case magkakaroon ka ng mga projects in the future na kung gaano ka-importante itong ginagawa namin. May tips ding na i-share si Bitoy sa kapwa vlogger. Yan, ginagawa mo ngayon, nagpa-vlog ka. Ikaw ba nagsascript? Opo. Pag gumagawa? Ay, hindi na rin po. Basta diretso shoot na lang po. Minsan maganda pagka meron ka mga pointers sa sinusunod. Para naka-ayos yung, naka-process ng maayos yung mga thoughts. Yun nga po sabi rin sa akin kasi. Tapos yun, thank you po. Pinasalamatan din ng idolo ang kanyang #1 fan at follower. Ako dapat mag-thank you sa'yo. Unang-una sa suporta, sa lahat ng projects na ginagawa ko, at sa panonood na rin ng Family History. Grabe po talaga yun. Talaga nakarelate po ako sa kwento nyo. Ganun ba? Dahil doon sa pag-mix emotion nyo, tapos yung yung paano i-execute, yung ganun naramdaman. Oo, yung parang tipong kailangan gawin mo lahat. Opo. Para sa lahat. Literal at saka figurative. Hindi, ganun yan eh. Pagka may pangarap ka talaga, like itong ginagawa mo ngayon. Nagba-vlog ka, kasi meron kang gustong sabihin. And sana nga, maging makabuluhan para maka-inspire ng ibang mga tao. Opo. Maraming salamat sa review mo ng Family History. Kailan nakita nyo po talaga? Nakita ko, pinanood ko yun. Yung bagong camera mo na. Opo. Ito ba yun? Opo, ito po yun. Ganda ba? Idol. Tila member of the family na nga rin si Obey dito. Pepito, my friend. Yes! Ayan. Tommy. Babati naman po sa mga... May 200 ka dyan,
Tsaka dito si Patrick. Wala ko may mag-kasi pagkain eh. Wala bang hotdog? Mamaya pa. Ito baka gusto mong pa-drive. Sir Arthur. At game silang maki-oray para kay Ope. Alright! Yes! Thank you po. Talagang nakatutok ang ating vlogger sa proseso ng paghahanda ng kanyang idolo para sa taping. Lupit. Sobrang saya po unang-una kasi una talaga hindi ko naman akalain na makikita ko si Sir Bitoy at makapunta ako dito sa set nila. So yun, base sa mga napapanood ko, akala ko ganun lang kadali gawin yung mga bagay na yun. Pero yung kahit sa sobrang iksing eksena na yun, marami pa silang pinagdadaanan, inaayos. Pati mga behind the scenes na kulitan, napanood din niya. Nakita ko yung inspirasyon ko sa buhay. Tapos, ayun, lahat sila. Go din sa lahat ng pinapagawa ko. So, sobrang saya. Solido. Unang-una po, Sir Bitoy, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na mamit ako. Tsaka yun, maraming salamat po sa cast ng Pipito Manaloto sa pag-go pa rin sa mga sinasabi ko, sa pag-sunod. Kasi obey nga. Maraming salamat din po sa wish ko lang. Alright! Tuwing Sabado, mission po ng Wish Ko Lang ang magpangiti at magbigay inspirasyon at saya sa ating mga kapuso. Kaya patuloy po kayong magpadala ng inyong mga liham o mag-message po sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang original wish-granting reality program sa telebisyon na 16 na taon niya lang kasama tuwing Sabado ng hapon. Ito po ang Wish Ko Lang.